tatapusin na natin yung lesson natin nung Sunday tungkol doon sa article number 21. Okay? Okay, so konting review. Review lang naman tayo nung Sunday. Tapos tatapusin na natin doon sa mga huling pointers. Kasi importante sa ating sa bawat isang member sa church na ito at sa mga mananampalataya dito. Article number 22 na pala tayo, okay? Hindi 21. Na pag-usapan natin nung Sunday, kung pwede pakilabas yun ng ating taga-PPT, okay, kung meron pang tech dyan sa loob, okay? Ang article number 22 ay tungkol sa second coming of Christ o ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Importante na makita natin na bakit, no? Or ano ang second coming of Christ na na-discuss natin ito nung linggo na pag-usapan natin, okay? Ano na tayo? Article number 22. Okay? Napag-usapan natin nung linggo na ang second coming of Christ ay tungkol saan? Tungkol saan? Meron tayong binigay na at least limang ibig sabihin ng second coming ng Panginoong Jesucristo. Okay? Sino nakakalala? Sige, check your notes. Ano yung una? Ang una ay ano po? Yes po, ang rapture ay kasama po doon, pero doon muna tayo sa definition. Ano ba yung second coming of Christ? Sige. Meron ako 5 binigay sa inyo nung Sunday. Parala nyo. Ano yung una? Yung una ay? Ano po? Ayan po. Yan po yung tawag doon. Yan yung ating pinapaniwalaan, yung view na ating tinatayuan pagdating sa second coming. Doon muna tayo sa definition. Siyempre, ang second coming of Christ ay tungkol saan? Ayan, physical return ni Jesus Christ, siya ay babalik hindi bilang tagapagligtas, kundi babalik siya bilang hari o tagahukom. Yun ang bilang isang hari, siya ay maghahari. Yun ang second coming of Christ. Letter B. Ano yung letter B? Ang second coming of Christ ay ano? Ito ay ano po? Ayan, may narinig na ako. It is the promise. Ayan, tama po yun. It is His promise to us, our blessed hope. Ito yung pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. No? Ano yung susunod? Maliban sa ito, ang pisikal na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi bilang tagapagligtas kundi bilang hari. Pangalawa, ito ay ang tinatawag natin na pangako ng Panginoon para sa atin. Ito yung pangako ng Panginoon. Ang tawag naman natin doon ay ang blessed hope. Ito yung hinihintay ng mananampalataya. At last, sa wakas, matatapos ng kasalanan, makakasama natin ang Panginoong Jesucristo kung saan man siya. Ano yung pangatlo? Meron tayong isang word na binanggit dito. Ano yun? Ano po? Hindi po. Ano yon? Meron tayong specific na word na binanggit for this. Ano po? Hindi rin po. Ito ay nagdi-describe sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Ayan. Ano ibig sabihin ng salitang bodily? Okay. Yung babaguhin ng Panginoon yung katawan. Okay?
Pero yun ay tungkol sa atin. Hindi yun tungkol kay Kristo. Ang tanong, yung bodily kasi naka-refer sa Kanya. Tungkol sa Kanya yon. So, anong ibig sabihin ng bodily tungkol sa pagbabalik niya? Ibig sabihin ay, anyone? Tulad ng, meron itong basis eh. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi spiritual kasi kung spiritual siya, o di, ang point doon, ba't biglang nag-iba yung kanyang katawan? Di ba? Kung hindi, ang point dito sa bodily is this. Tulad ng kanyang pagkabuhay, gets natin? Tulad ng kanyang pagkabuhay muli, ganun rin ang kanyang pagbalik. Ganun rin yung kanyang katawan pagbalik. Gets natin? Tulad ng kanyang pagkabuhay, ganun rin siya. At pagpunta sa kalangitan, ganun rin ang kanyang pagbalik. Hindi magbabago yun. Kaya, ibig sabihin, yung mga mananampalataya ay papalitan rin ang katawan tulad ng sa kanya. Dahil ganun rin siya babalik. Gets natin? Ganun siya binuhay, ganun siya babalik, ganun rin tayo gagawin. Yan. Nag-gets niyo po? Okay, so sige, i-note niyan para hindi niyo makalimutan. Kasi importante, bodily means He will come back as He was resurrected and ascended. Okay? Diyan ba nakasunod ba yung ating text, no? Letter C na tayo. Okay. Letter D, ano yung letter D? Ang second coming of Christ ay ano? Kung una, ito ang physical na pagbabalik ng Panginoong Kristo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang hari. Pangalawa, ito ang pangako ng Panginoon, ito ang ating blessed hope. Pangatlo, ito ay, ang second coming of Christ ay tinatawag nating bodily dahil kung paano siya pumunta sa kalangitan, ganun rin siya babalik. Kung anong katawan niya pagtaas, ganun rin ang katawan niya pagbaba. Letter D ay ano? Ano po? Ano pong ibig sabihin ng visible? Ayan. Pagbalik niya, anong ibig sabihin ng visible doon sa kanyang pagbabalik? Yun ang question. Ayan. Ano ibig sabihin ng visible? It means what? Ano po? Ayan. Yan yung nasa notebook nyo. Ang tanong, anong ibig sabihin yan? So, pagbalik daw ng Panginoong Kristo, ayan, lahat ng tao ay makakita sa Kanya. Kaya, ang sinasabi natin ay visible dahil may dalawang magiging importanteng pangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Merong isang malakas na trompeta, yun ang maririnig ng bawat isa. Pagtunog nun, lahat ng tao makakarinig, at pangalawa, lahat ng tao makakakita doon sa glory ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. At lahat ng tao malalaman, bumalik na ang Panginoong Kristo. Yun ang punto ng ibig sabihin nating visible. And lastly, ito na yung sinabi nyo kanina, anong pinapaniwala natin pagdating sa second coming? It is what? Ano ang marker nito pagdating sa timeline? Ano ang marker nito pagdating sa linear na oras, no? O tumatakbong oras. Saan ito malapit? Okay? Yan yung letter E natin. Ito ay, ano ibig sabihin ng premillennials? Anong ibig sabihin ng salitang millennial? Hindi yan kami Hindi yan yung age bracket. Okay? It means, okay, ibig sabihin ng millennium ay, sige, ganito na lang. Simulan natin sa pinakamababa. Anong ibig sabihin ng dekada? Or decade? It means, decade. It means, Allah, hindi na lang decade. Ibig sabihin nun ay 100 decade. Yan. So, ang millennium is 1,000. Yan, 1,000 years. Gets nyo? Ang millennium, decade,
millennium, yan ay mga pangalan ng tagal ng panahon. So pag sinabi nating millennium kingdom, it means 1,000 years na kaharian. Gets natin? Or millennial kingdom. Pag sinabi nating millennial reign, ibig sabihin ay 1,000 years na paghahari. Yun ang ibig sabihin natin ng pre-millennial. Pag sinabi nating pre, ibig sabihin nito ay pre means hindi po yung tribulation, kasi ang tribulation ay tribulation. Ano yung pre? Ano ibig sabihin ng pre? Ano ang sinasabi ng ano po? Yes, that's correct. Ibig sabihin ng pre ay bago. So pag dinugtong natin pre-millennial, ibig sabihin bago ang 1,000 years. Ayan, nakuha natin. Okay, gets ba? Yan ang pinapaliwala natin when it comes to the second coming of Christ. Babalik siya pagkatapos ng tribulation at bago maghari ang Panginoong Kristo for 1,000 years. Okay? So, punta ngayon tayo doon sa number 2. Okay, point number 2 na tayo dyan. Next. Sa point number 2, we are talking about the 2 stages of the second coming. Merong 2 stages na nakita si John sa kanyang vision, kung saan isinulat niya dyan sa kanyang letter, no? At hindi lang yon, pati sa New Testament, makikita natin na meron ditong mga instances that says ang second coming will consist of 2 stages. Okay? Yung una ay sinasabi, tayo ay hindi na mahihirapan. Okay? Hindi na tayo papasok doon sa matinding paghihirap na sinasabi sa Biblia na darating at ipapakita doon ang galit ng Panginoon. At yung paghihirap na yon ay ang tinatawag nating tribulation. Yun ang binanggit sa Biblia na 7 years of very dangerous times na kung saan yung natural disasters would be very excessive. Hindi lang basta evident, hindi mo lang makikita, kung hindi sobra-sobra na ang mga tao ay makikita nila, ay grabe naman ito, sunod-sunod na mga natural disaster. Ganun ang mangyayari sa tribulation. Dahil ang ibig sabihin ng tribulation from the word tribulum, ibig sabihin ito ay ito yung tool na ginagamit para ihiwalay yung palay doon sa kanyang or yung wheat sa kanyang grain. Ibig sabihin sobra nitong laki, sobra nitong bigat, kailangan itong igulong doon para maghiwalay yung dalawang yon. Pagkatapos nakahiwalay na doon ang yung mga grain, tapos yung mga cover nito, yung mga wheat. Okay? So yun ang point ng tool na tribulum. Ito ay ginagamit para ipitin at paghiwalayin yung grain and wheat. Doon nagmula ang word na tribulation, ibig sabihin matinding paghihirap ang dadanasin for 7 years. Yan ang pinakita dito sa Revelations. Now, sa second coming, we have 2 stages. Una, yung tinatawag natin na pre-tribulational rapture. At pangalawa, yung pre-millennial second coming. Okay? Nakita natin nung Sunday, pinag-usapan natin, ang pre-tribulational appearance ng Panginoon, ang pagbabalik ng Panginoon, pre-tribulation, ibig sabihin, bago magpakilala ang Antikristo, bago magkaroon ng matindihang labanan ang mga bansa, ang sabi dun sa atin na pag-aralan last Sunday, ay babalik ang Panginoong Kristo. In what manner? Babalik siya, pero hindi siya tutungtong sa lupa. Doon lang siya sa kalangitan. And ano yung mangyayari? Ang mga patay kay Kristo ay bubuhayin.
Pangalawa, yung mga nabubuhay pa, ang term dito is, we will be translated. Yung nabubulok na katawan sa hindi nabubulok, yung isang mortal na katawan papunta sa katawan na hindi na nasisira. Papalitan ng Panginoon yan dahil ito yung sinasabi doon sa Romans chapter 9 na glorification. Ito yung sinasabi doon na a glorified body. Pag sinabi natin glorified body, hindi na yan nasisira, nabibreak, nawawasak ng kahit na anong bagay. And secondly, hindi na yan kayang matempt ng kasalanan. Ito yung ultimate goal ng salvation. Ibig sabihin pala, Brother David, hindi pa tayo ligtas ngayon. Ligtas ka na, pero bakit ang tanong, nagkakasala ka pa rin? And the reason is, nandito pa tayo sa katawang ito. Nandyan pa ang temptation, nandyan pa yung mga bagay na pwede kang dalhin doon sa magpapahamak sa'yo. Meron bang kasalanan na hindi nakapagdadala sa kapahamakan? Example, ito, paborito ng mga Pilipino, pinapanood nyo to, at panalong-panalo ito sa lasa ng masa. Ano yun? Yung mga teleserye na tungkol sa cheating, no? Meron ng asawa, tapos magkakaroon ng isang sikretong kalaguyo, di ba? That's cheating. Saan ang sabi ng Bible, it's adultery, no? So ngayon, ang mangyayari is ganito. Saan papunta yung bagay na yon? Pag nagsimula ka ng relasyon na gano'n, bakit patago? Bakit hindi lantaran? Kasi alam natin na kasalanan. Ngayon, hindi lang yon. Pag nabunyag ang ganong klaseng sikreto, ano mangyayari? Mapapaya yung pangalan mo, mapapaya yung pangalan ng pamilya mo, magkakaroon ng matinding anxiety yung asawa mo dahil bakit ganun ang nangyari, meron bang kulang or etc. And susunod ay pati yung kalaguyo nung nag-cheat ay mapapahamak pati ang kanyang family. Diba? Destruction ang kapupuntahan ng kasalanan. Hindi lang yon. Hindi naman kami, Brother David, ganun eh. O ito, simplihan natin. Pagsisinungaling. Di ba nakakahiya pagka nagsinungaling ka tapos nalaman ng tao na pagsisinungaling yung sinabi mo? Grabe siguro ang reaction mo, no? Di ba? Yung ibang tao, na tinatawan-tawanan lang, pero ano ang indication noon? Itong tao na to, di ba pagkakatiwalaan? Kasi siya ay nagsasabi ng sinungalingan, paiba-ibang statement. Kumbaga, di ba? Ang sabi mo doon sa kaibigan mo, alam mo, paborito ko yung matatamis na pagkain. Tapos hindi ako makain ng mga mamantika, ayoko nun. Tapos isang araw, nakita ka ng kaibigan mo kumakain ng fried chicken, French fries. Anong kakalabasan nun para sa kanya? Ikaw ay hindi ka mapagkakatiwalaan, di ba? O hipokrito ka, di ba? Yun ang kahihinat na ng kasalanan. Kaya, yun ang ibig ko sa inyo sabihin, habang nandito pa tayo sa katawan na ito, we are still in vulnerability pagdating sa kasalanan. Kaya, ito ang hinihintay ng mga mananampalataya. Panginoon, dumating ka na para matapos na itong mga tentasyon na ito. At pag natapos na ito, hindi na ako mahihirapan makipaglaban sa laman ko. Nagets natin? Diba? Dahil alam natin na ang kasalanan ang makapagdadala sa atin sa kapahamakan. And that's why, sa Romans chapter 8 and 9, ito ang salvation na binigay ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na hindi pa tayo ligtas. Ang sinasabi ko, hindi pa kompleto ang kaligtasan natin dahil tayo ay niligtas ng Panginoon, ligtas tayo sa impyerno, pero ngayon ay tayo ay posible pa ring magkasala. Ang kakumpletuhan ng kaligtasan natin ay doon sa glorification.
kung saan tatapusin ng Panginoon ang pagkakaalipin natin doon sa kahit na anong pisikal na aspeto at makapagpapatumba sa atin sa pamamagitan ng mga tentasyon. Dahil doon sa Kanya, wala ka nang iba pang hahanapin dahil nasa Panginoon na ang gloria na hinahanap natin, ang yung matagal na nating tinitingnan na gusto kong makita ang kadakilaan ng isang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa taong hindi karapat-dapat. Doon yun masasatisfy. Panginoon, makakapiling na kita, maraming salamat doon sa pagliligtas mo sa amin mula sa kapahamakan ng impyerno. And that's why, maliban doon, yung mga patay ay bubuhayin ng Panginoon. Yung mga buhay ay, the word is, itatranslate. Ang pangatlo, tayo ay, ang word is, snatch. No? Snatch. Caught up. Ang caught up, ibig sabihin niya snatch. Diyan nagmula yung salitang rapture. Pag may nagsabi sa inyo, wala namang rapture sa Bible. Di ba? In-explain natin ito nung Sunday. Ibig sabihin ng rapture, galing ito sa Latin na rapturo. At yung rapturo, galing ito sa Greek word na harpazo. Na ang ibig sabihin ng harpazo ay caught up. Yun yung nabasa natin doon sa 1 Thessalonians. We will be caught up in the air. Pag sinabi natin caught up ay ano? Ibig sabihin ay isnatchin. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Kristo. Sa isang kisap ng mata, darating yung magnanakaw at kukunin yung dapat niyang kunin. Hindi nagpapaalam ang magnanakaw. Di ba? Hindi nagpapaalam ang magnanakaw. Pag dumating siya, mabilisan yan, kukunin yung gamit mo. Wala na. Ganun ang rapture. Sa isang kisap mata, lahat ng patay bubuhay ng Panginoon at yung mga buhay ay papalitan doon mula sa mortal na katawan papunta doon sa hindi na nasisirang katawan. Yun ang pagkakadescribe ni Apostol Pablo sa ipinakita sa kanya ng Panginoong Kristo, no? Sa kanyang vision, ito ang nakita naman ni John na kung saan yan. Next, we will be caught up in the air with Christ. Yun yung tinatawag natin na rapture. Pre-tribulation na pagdadating ng Panginoon. Yan yung first stage. Now, the second stage is yung kanyang post-tribulation and pre-millennial. Bakit? Kasi 7 years of tribulation, 1,000 years of reign ni Christ. No? So yung 7 years, this is before the 7 years, kukunin tayo ng Panginoon. After the 7 years, kasama ng Panginoong Kristo yung kanyang simbahan, bababa sila para lipulin at tapusin ang kasamaan sa mundong ito. At yung dyablo, yung antikristo, at yung mga bulaang propeta, lahat yon ay ilalagay sa kanilang paglalagyan doon sa kadagadagatang apoy. Si Satan naman ay ikukulong for 1,000 years. At doon sa pagbabalik na yon, yun ang hudyat ng simula ng 1,000 years na paghahari ni Kristo sa mundong ito. And that's why, yung point na yan, ang nakita natin dyan last Sunday is this. Pagbalik ng Panginoon, He will judge all men. Walang excuse dyan. He will judge all men. He will judge the living on the earth. Pangalawa, the righteous will be received in His kingdom. Pangatlo, the unrighteous into everlasting fire. And pang-apat, ito yung prophecy sa Old Testament, sa Isaiah. Ang trono ni King David ay hindi matatapos doon kay King David lamang. Merong prophecy sa Isaiah na kung saan ang trono ni King David will be reigning pagkatapos niya. No? Sino ito?
na maghahari pagkatapos ni Haring David at uupo sa kanyang trono. Walang iba kung hindi ang Panginoong Kristo. Tandaan natin, si Christ ay mula sa tribe ng mga hari. Siya ay mula sa linya ni King David. At siya ay karapat dapat umupo sa tronong ito according sa prophecy ng mga Hudyo na merong uupo sa trono ni David. Ito ang Mesaya, ito ang magliligtas doon sa kanilang panahon. Ngayon, nakikita natin na doon sa panahon ni John, makikita natin from 16, 17, 18, 19, 20, 21 na chapters ng Revelation, makikita natin na wala nang iba pang bibigyan ng ganong gloria at pagtataas maliban doon sa tupang kinatay para lang sa kaligtasan ng marami. No? Sino yon? It's Christ, the Lamb that was slain. Merong 24 elders doon sa kalangitan na bibigyan ng korona. Pero tatanggalin nila yung kanilang korona, luluhod sila sa harapan ng Panginoong Jesucristo para ibigay yung karapat-dapat na paggalang para doon sa Panginoong Jesucristo. Tatanggalin nila yung kanilang korona at ibabato nila. Ganon ang glory na meron ng Panginoong Jesucristo pagdating ng panahon. Tama ang sabi ng New Testament, hanggang dumating ang panahon that ang buong sangkalahatan ay mailalagay sa paanan ni Kristo. Lahat ng bagay ay ginawa through Him, by Him, and for Him. Sa pamamagitan niya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya. And that's why, pagdating ng 1,000 years, doon maghahari ang Panginoong Kristo with an iron rod. At doon natin makikita yung pangako doon sa book ng Isaiah na ibabalik ng Panginoon ang dating itsura ng kalupaan kung saan walang violence. Ang sabi nga doon nung prophet ay ganito, merong bata na maglalagay ng kanyang kamay sa loob ng tirahan ng isang makamandag na ahas, pero hindi siya nito kakagatin. No? Yung mga leon at yung mga baka ay matutulog magkasama, pero hindi kakainin ng leon yung baka. No? Ganon ang picture ng prophecy from Isaiah. And letter C, itong rapture at yung second coming ay separated by 7 years. No? Ito yung natutunan natin nung Sunday. And that's why, dyan sa 7 years na yan, hindi yan biro. Ang tawag nga dyan ng iba ay 7 years na kung saan yung mga iyak, yung sobrang grabing iyak ay maririnig. Yan ay ipinakita sa Revelation, ibubuhos ng Diyos ang galit niya dito pag naghari na ang Antikristo. No? And that would be 7 years ng tribulation. Pero bago tayo pumunta doon, kukunin tayo ng Panginoon at pagkatapos ng 7 years na yon, babalik tayo kasama ang Panginoong Kristo para doon sa kanyang paghahari for 1,000 years. So, number 3, ito na ang ating lesson for today's video. Tapos na rin tayo sa ating review. Grabe. Hindi natin pwede putulin kasi pag pinutol natin, mawawala kayo sa timeline. Doon, pakita sa chart. Okay, kung pwedeng maipakita yung chart dyan. Meron pa tayong 2 points na need daanan at I hope you have your Bibles with you kasi hindi na natin ililipat yan. Kung meron kayong Tagalog, much better para masundan ninyo sa inyong lokal na lengguwahe. Especially ngayong August, ang ating goal ay habang binabasa natin ang Biblia, naiintindihan ninyo kasi sarili ninyong wika, no? Sarili ninyong lengguwahe. Kaya kung meron kayong Tagalog na Bible, dalhin nyo pag linggo. Mas effective pag sarili ninyong lengguwahe. Ano? So, sige, start tayo doon.
Okay? Okay, so start tayo dyan sa church age. Paki-zoom. Okay? So, saan ba yan? Sa church age, darating ang panahon na ang tao ay maliligtas at siya ay mag-iiba ng kanyang pupuntahan. By default, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay mapupunta doon sa kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan, at lahat tayo pagdurusahan yung kasalanan na gagawin natin sa ating buhay. Walang excuse dyan. Mayaman ka, mahirap ka, or kung anumang estado mo sa buhay, ikaw ay pupunta dyan. Dahil ang Diyos ay isang pantay na husgado, siya ay isang pantay na judge na kung saan ang makasalanan ay hindi makakatakas doon sa kamatayan. Pero Brother David, yung nanampalataya ay mamamatay rin, yes. Because death marks the end of man's physical body. No? Itong physical body na to ay meron lang limitasyon. Pero kasabay ng limitasyon na yon, na andoon rin ang tentasyon na kayang sirain at pabagsakin ang testimony mo, ang iyong pagkatao, at ang iyong katawan. Siyempre, pag nagalit sa iyo yung mga inagrabyado mo, pwede kang, di ba? I-promote ka na sa langit. Pwede ganon. Kaya, napakadelikado ang kasalanan. So next, forward tayo ng konti. Okay? After that, ito na papasok yung tinatawag nating rapture. Kasi, darating ang time na babalik na ang Panginoong Kristo. Pwede nyo pataas na konti doon. Babalik ang Panginoong Kristo to meet, para i-meet ang mga mananampalataya. At pagbalik ng Panginoong Kristo, may dalawang mangyayari. Yung mga patay, bubuhayin ng Panginoon, at yung mga buhay pa dyan na hindi pa namatay, na nakay Kristo, ay papalitan ng Panginoon ng kanilang katawan into a glorified body. Yan ay makikita natin doon sa 1 Thessalonians 4:13-18 and 1 Corinthians 15:23. We will meet in the air, not the word. Ang rapture ay kukunin ng Panginoon sa kanya sa alapaap. Doon tayo nag-meet sa kalangitan, hindi sa lupa. Okay? So makakasama ng Panginoon ang kanyang simbahan papunta doon sa tinatawag nating Bema Judgment. It's what we call the judgment of works. Ito yung ginawa ng mga mananampalataya nung sila ay buhay pa. Huhusgahan yan lahat. No? Ayan, pakitaas doon ng konti. Okay? Ayan, the judgment seat of Christ, the judgment of works for the believers. Doon, isenter mo lang yung picture. Okay? We will stand on judgment seat, giving an account of everything we do. Pa-center yung picture doon. Okay? So, ano ang point dito? Ang sabi sa mga verses na yan, everything na ginawa natin sa mundong ito will be tried by fire. Diba? Everyone. Hindi ka pwedeng umasa sa nanay mo. Yung nanay ko po, ito yung ginawa. Kaya, baka Panginoon, pwede mong maidagdag sa aking file na ititest. Ano? Pero, however, ito ang point dyan. Iipunin ng Panginoon lahat ng ginawa mo at idadaan ito sa apoy. Kung ano ang matira dyan, yun ang iyong reward. Diba? Kaya, mapapaisip ka, dapat pala nagsimula ako ng maaga magsilbi sa Panginoon. Kasi sayang ang aking panahon. Pero hindi pa tapos. May panahon ka pa. May panahon ka pa mag-serve. No? Walang timeline yan. Merong naliligtas ng 50, may naliligtas ng 40, may naliligtas ng maaga. Pero the point is, lahat na idadaan sa apoy at ang Panginoon ang huhusga ng ginawa natin. Pwedeng ang dami mong ginawa, pero yun pala for compliance lang. Yung sobrang tanda naman, naligtas siya sa kanyang edad na ganun, ay ibinigay niya yung buong puso niya para magsilbi sa Panginoon. Nagtatrabaho siya pagka weekdays, pagka weekends. Ginagawa niya ang best niya para yung mga
mga kamag-anakan niya, mashiran niya kahit ng gospel tracts, makarinig ng merong kaligtasan sa Panginoong Kristo, no? Yun ay ang sabi nga ng Biblia, isang kaluluwa lang ay nag-aawitan ang mga anghel sa kalangitan. And that's the point. Lahat ng ginawa natin sa ating katawan, sa ating buhay, iipunin yan, idadaan sa apoy. Kung ano ang maging resulta niyan, yun ang iyong reward. Now, habang nangyayari itong judgment seat of Christ, sa baba doon, pakibaba. Okay? Nangyayari naman ang 7 years of tribulation. That's the point. Yung mga naiwan dito na wala kay Kristo will undergo the 7 years of tribulation. 7 years na paghihirap. And dyan sa point na yan, basahin nyo ang Revelation chapter 6:19, gawin yung devotion, tingnan nyo kung gaano kagrabe ang mangyayari sa mga tao sa panahon. Okay? So, okay. Taas ulit tayo doon. Doon sa picture. Pagkatapos ng 7 years, ang Panginoon kasama ang kanyang simbahan ay babalik. Paki-center na doon sa gray na picture ng night. Okay? Pupunta ngayon tayo dito sa tinatawag nating second coming. Yung rapture ay pre-tribulation. Yung second coming is post-tribulation and pre-millennial. Bago ang 1,000 years. Babalik ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang simbahan to defeat evil. Baba mo doon ng konti. Okay? Ang alam ko may laban dyan, pero I think mali yung chart na nabuksan mo. Yung isang chart na ganyan doon, yung merong battle sige yan. Page, yung pangatlo. Pangatlo, yan. Okay. Zoom mo ng konti. Mas detailed yan. Okay, pagkatas ng konti. Okay, pagbaba nila, mangyayari yung unang laban na pinakita sa Revelation. This is what we call the Battle of Armageddon, na kung saan ang makikipaglaban dito ang Panginoong Kristo at ang kanyang simbahan at ang kanyang mga anghel para wasakin yung mga rebelde na nagpatatak at sumasamba doon sa Antikristo, no? At yon laban na yan will conclude after they are wiped out, no? After na wipe out yung mga rebelde na gustong imak at lumaban sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. And what will happen? Doon pakibaba, sundan natin yung araw. Okay? Yung beast and yung false prophet will be defeated and will be thrown into the lake of fire. Paano naman yung mga sumusunod sa kanila? Those who receive the mark and worship its image will be defeated and killed in battle. Mamamatay sila, pero hindi pa sila ilalagay sa impyerno dahil merong panghuling judgment na mangyayari on the later part ng chart na ito. Okay? Ngayon, hindi lang doon nagtatapos. Kasi yung red na arrow doon, pakisundan yung red na arrow. Si Satan, tatlo yan, natandaan natin. Si Satan, yung Antichrist, yung beast, at sino yon? Yung false prophet, yung magsasabi na, andyan na si Kristo, pero yun pala yung Antikristo yon, no? At maghahari sila doon sa mundo, and ang sabi nga nila, yung mga hindi makaka-receive ng tatak ng Antichrist will be deprived of economical privileges. Ibig sabihin, hindi ka makakabili, hindi ka makakakuha ng tubig or makakabayad sa internet kasi wala kang ganoon. Ay, yung mga dependent sa wifi, wala na. Di ba? Maaga tayong mamamatay dito sa tribulation. Okay? So, yung dalawa, yung Antichrist and yung false prophet ay ilalagay na sa impyerno. Pero si Satan will be thrown and bound sa abyss for 1,000 years. Bakit? Kasi after ng 1,000 years, yung 1,000 years, yung 1,000 years na paghahari ni Kristo. After ng 1,000 years, papalayain ulit siya for another
hindi another. For the last na temptation and seduction na mangyayari na kung saan iipunin niya naman ulit yung mga tao para magrebelde sa Panginoong Kristo. Okay? Taas tayo doon. Meanwhile, taas na konti, doon sa start ng yellow. Okay? Meanwhile, pagkatapos bumaba ng Panginoong Kristo, after successfully wiping the evil, papasok na tayo doon sa tinatawag na the millennial reign or yung 1,000 years na kingdom ni Christ. At dyan rin yung judgment of the nation. Ihiwala yung sheep sa goats. Okay? Diyan sa 1,000 years na yan, diyan yung sinasabi ko sa inyong promise na ibabalik ng Panginoon yung Eden na parang walang violence na mangyayari. Ibabalik niya yung default ng tao. However, may mga papasok dito na hindi pa glorified body. Okay? Kasi hindi naman lahat patatak. So, ang question is, saan magmumula yung ititempt ni Satan kung ang nandito ay ang simbahan na ng Panginoon? Glorified body ka na, hindi ka naman pwede na matempt. So, sinong ititempt ni Satan? No? And yung answer lies doon sa mga papasok dito sa judgment na yan. Huhusgahan ng Panginoon lahat ng nasa mundo, mga natitira sa mundo, na hindi nagpatatak ng mark ng beast. And after that, kung sino man ang papasok dito, ay papamunuan ng Panginoon. And for 1,000 years, they will populate. And after that, pagtapos ng 1,000 years, next doon. Pagtapos ng 1,000 years, move them forward na konti. Okay. Mula sa baba. Papakawalan si Satan to deceive for the final time yung mga natitirang tao after ng 1,000 years. Okay? They will mislead the nation to rebel against God's people. Revelations 20:7-10. Ano, taas tayo? Diyan na papasok yung pangalawang laban na nakita ni John sa kanyang vision, which is what we call Gog and Magog. Yan ay nasa Revelations 20, sa chapter 20, verse 7 to 15. Ang Gog and Magog is simply this. Gog is pwede siyang template or a name of a leader. Yung Magog is a place. It's a nation, no? Or pwedeng is an army. Gog and Magog means the leader and its army or nation. Yang Gog and Magog na yan yung magre-rebelde sa Panginoon. No? Magre-rebelde sila sa Panginoon, pero ang kanilang conclusion would be this. Sabi sa verse 9 to 10, magpapababa ang Panginoon ng isang malawakang consumption ng apoy na kung saan ang buong mundo will be, kung sa Noah's flood, tubig ang lumibot sa buong lupa. Sa vision ni John, the ending of men would be fire. Ibabagsak yan ng Panginoon doon sa mga nagrebelde sa Kanya, and move forward tayo doon sa next. Sige, sundan mo yung araw. Okay. At pagkatapos nun, si Satan will be thrown into the lake of fire, at sa taas doon, okay, yung mga namatay naman, ayan, and he will be tormented day and night forever. Sabi sa verse 10. Taas tayo. Okay? However, yung mga namatay naman, ay hindi pa sila ilalagay sa impyerno, because at the very last time, sabi ng Revelation chapter 20, wala nang makikitang lugar para sa kanila. Wala nang makikitang lugar for them. Sabi rin sa chapter 20 and 21, iluluwa ng dagat yung kanyang mga patay, i-give up, isusurrender ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nandoon.
At pagbulat ng kanilang mga mata, ito na ang dadatnan nila. They will face the great white throne judgment o yung tinatawag natin na paghuhusga sa harapan ng great white throne ng Diyos. The dead who are great and small are going to be judged and sentenced according to their deeds. So, sundan mo doon yung black. Okay? Pagkatapos ng judgment na yan, this is the final judgment. Ito na. Taas ng konti. Ayan. Ayan. Pakibaba pa ng konti doon. Sige. Okay, ito. Death and those who were not in the book of life were thrown into the lake of fire. Ang first question ko nga dyan, nung nabasa ko yung passage na yan, ano ibig sabihin na yung death? Death is a conceptual thing, hindi siya entity. Kung hindi, death means the end of man, the end of mortality. Now, the question is, ano ibig sabihin, dyan ang Bible na yung death ay ilalagay sa impyerno? Kung ang death ay concept, no? Ano yun? Paano ilalagay sa impyerno ang death? It's a figurative phrase to mean na tapos na ang age ng tao. Wala ng tao ang matitira na mortal. Everyone are either in a glorified body or in a body that is or will be put in hell. No? Yun ang end ng man. And that's why pag sinabing death will be put into fire, it means man's age is already finished. What waits is eternity. Dahil pagkatapos nito, sige doon, i-forward mo ng konti. The everlasting fire prepared for the devil and his angels, the beast and the false prophet, and all who will be thrown in it will be in fire forever. However, balik natin doon sa taas, sa yellow. Okay? Yan. Yung simbahan at yung mga mamamatay kay Kristo would be entering eternity with Christ. At ang sabi niya sa Revelation 21, there will be a new heaven and earth, na kung saan yung lupang sinunog will be changed into a place na kung saan there will be no more death, there will be no more the corruption of the body, there will be no more night, because our light will be Christ. The glory of God in Christ will be our, di ba? It will be our light. It will be our daily na ma-experience na kung saan ang glory ng Panginoon would be there. Hindi na kailangan ng church dyan. Hindi na kailangan ng temple. Bakit? Kasi yung object ng pagsamba natin is already there. Hindi na kailangan pa ng church. Nandyan na ang Panginoon. And that's the picture of our end game. That would be the new heaven and earth. Baba natin doon ng konti. Okay? The Lord God, Almighty, and the Lamb will be its light, a perfect place. No sin or anything that defiles or unwashed can enter. Move natin doon sa last point. Doon sa pagkatapos ng eternity. Yan. Okay. For the Christians na kay Kristo, there will be no more night, no need for light, because God will illumine them and they will reign forever and ever. On the other side, yung mga wala kay Kristo at nagpatuloy sa kasalanan nila, did not repent on their sins, will be cast into the lake of fire forever and ever. Yan ang pinakita sa Revelations chapter 18, 19, 20, and 21. Okay? With that, punta ngayon tayo sa ating lesson. Dahil meron na tayong chart at pwede nyo yan dyan ma-access sa inyong mga cellphone habang nagdi-discuss tayo. Number 3, para isulat natin. What happens after the rapture?
during the 7-year tribulation. Number 3. Okay? Nakita natin sa chart na pagkatapos ng rapture and during the 7-year tribulation, ito yung unang dapat natin makuha or makatch. Letter A, the judgment seat of Christ will happen. Okay? The judgment seat of Christ will happen. If you would open your Bibles with me, let's open our Bibles on 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Okay? And please read with me, so you can read na yung nasa chart ay hindi tsamba, kung hindi, nandito talaga na merong tinatawag na judgment seat, where all our works will be judged and all our ministries and servitude to the Lord will be brought up. Okay? Nandiyan na kayo, verse 10, say amen. Verse 10, nandiyan na kayo? Kung nandiyan na kayo, say amen. May first Corinthians? Di joke lang. Sige. Verse 10, babasahin natin. Babasahin ko sa Tagalog. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, master builder, tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na. At sino yung nakalagay na? Na ito'y si Kristo Jesus. Ang pundasyon ay dapat ang Panginoong Hesus Kristo. Verse 12, tingnan nyo to. Ngayon, subalit, kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan, no? Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sino nga ang pundasyon? Si Kristo. Ngayon, pag nasa iyo ang Panginoong Kristo at gagawa ka ng kabutihan, gagawa ka ng mga bagay na maayos sa harapan ng Diyos, sa karakter mo, sa iyong attitude, papunta sa ibang tao. Pag gumawa ka ng mga bagay na yun at si Kristo ang sandigan mo, kasama yon sa mga huhusgahan ng Diyos. Pero syempre kung wala sa iyo ang Panginoong Kristo, wala kang sandigan. No? Wala kang pwedeng maidala sa Panginoon dahil wala yung sandigan sa iyo. Wala kang papatungan nung gagawin mo. Yun ang gustong ipakitang picture dito. Kailangan mo ipapatungan ka. Sino yun? Si Kristo. Kung meron mang ginto, pilak, o napakagandang mga bato, o mga dayami man ang ilagay mo dyan, huhusgahan yan lahat. Ang sabi sa verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito'y mahahayag sa pamamagitan ng ng apoy. At ang apoy ang susubok kung anumang uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Okay? So, idadaan sa apoy lahat ng ginawa natin. Verse 14, kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay mananatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Verse 15, kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Mas natin? Ibig sabihin, kung nasunog lahat ng ginawa mo, hindi naman ibig sabihin na pupunta ka sa impyerno. Ibig sabihin lang nun, ligtas ka naman. Pero sa pamamagitan ng apoy, wala ka nga lang reward. Gets natin? Na kumbaga, bare minimum. Bare minimum ng dapat natin ma-achieve. No? So, 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Buksan natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Okay? Diyan na kayo, say amen. Amen. Verse 9, basahin natin. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan.
sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, tama pa rin yung sabi ng preacher na narinig ko, mabuhay ka na parang ibubunyag ng Panginoong Diyos ang lahat ng ginawa mo sa buhay mo. Nakuha natin? Mabuhay ka na parang ibubunyag ng Diyos ang lahat ng ginawa mo sa iyong buhay. Nakakasunod mo ba? And do you agree on that statement? Do you agree? Yes! Kaso ngayon na nare-realize mo, na nakikita mo na, ang dami ko na palang nasayang na panahon sa aking buhay. No? Sapagkat ang lahat ng ating gagawin ay susubukin sa apoy upang bawat isa tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging, parehas ito, mabuti o masama. And that is what we call the judgment seat of Christ. Pagkatapos ng rapture, everyone will face this. Every Christian will face this. Kasama natin ang Panginoong Jesucristo, haharap tayo doon para husgahan ng apoy. Now, letter B. Sabi sa letter B, maliban doon sa judgment seat of Christ, tayo rin will also face doon sa tinatawag nating the marriage of the Lamb. The marriage of the Lamb. Ano itong marriage of the Lamb? Ito po ang Panginoong Jesucristo officially isi-celebrate ang isang joyful unification. Pag-iisa, no? Pag-iisa ng isang rewarded na simbahan, ang bride ni Kristo at ang bridegroom, ang Panginoong Jesucristo. This will be the official uniting ng Church and Christ. Ang sabi sa New Testament, and we will be with Christ. We will be with Him everlasting and forever. Yan yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Literal na ikakasal. Tulad sa pagkakasal na kung saan ang lalaki at ang babae ay pag-iisahin. Ganun rin ang mangyayari dito sa letter B, na kung saan ikakasal ang Panginoong Jesucristo doon sa kanyang bride, na kung saan ang simbahan finally will be officially united with Christ, and she, the church, will be with Him, Christ, forever. Nakuha po ba natin yon? No? That's what we call the marriage of the Lamb. Revelation chapter 9, verse 1 to 9. Basahin natin. Open your Bibles now on Revelation 19, verse 1, papuntang 9. Babasahin ko sa Tagalog, Okay? Are there, say amen? Amen? With your Bibles open, let's read this, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabing, Alleluia! Ang kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay nauukol. Karapat-dapat lamang, nauukol, it belongs to our God. Nauukol sa ating Diyos. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagkikapit at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi,
Hallelujah. At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakailanman. At nagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na nabuhay at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabing, Amen, or Amen, it is true, Hallelujah, or Praise the Lord. Itong 24 elders na to ay merong mga korona. No? Meron itong mga korona. At kung titingnan nyo dito, sila ay nagpatira pa, no? Doon sa harapan ng Panginoong Jesucristo. And that's why nakapagtataka na ang sabi ng ibang tao that says Christ is not God. Bakit ang mga anghel at itong mga elders na ito would be bowing themselves in front of Christ na nandoon rin naman ang Diyos? That's questionable. Or it means that Christ is truly the Son of God. No? That's the other conclusion. At yun ang ating na kumbaga ang sabi nga sa logic, it follows. Na kung saan if the angels and these elders bow to this, yun ang pinaka-greatest honor na pwede mong ibigay at ibinigay kay Kristo, then it would mean He is not just a man, He is truly the Son of God. According doon sa Gospels, na kung saan pati yung mga tao doon ay nagtataka, bakit sinasabi mong papatawarin mo kami? Ang pwede lang magpatawad ang Diyos. Sino ka para magpatawad sa amin? No? Do you see that? So it follows that we can question the divinity of Christ, that Christ is truly God, the Son of God, and the Father is the one who sent Him. Kaya nga sabi sa John chapter 1 verse 1, ano sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's identity. Past tense, was God. And what does that mean? Nung siya ay nagkatawang tao, tinakpan niya ang kanyang pagka-Diyos ng kanyang pagkatao. At nabuhay siya ng matapat para lamang maging malinis, maging mabuti, maging maayos, para ipampalit sa karumihan ng buhay natin. Nakakasunod po ba? Kaya required kay Christ to live obediently and faithfully. And that's why pagdating doon doon sa Revelations 19 verse 4, talagang worthy ang sinasabi ditong amen and praise the Lord, no? Not only that, verse 5 says, at lumabas ang isang tinig sa trono na nagsasabing, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakila. Note the word. Then, from the what? Saan nagmula yung boses? And a voice came out from the throne. Sino ang nasa trono? It's not other than God. It's God the Father. No? Verse 6, narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas, ng maraming tubig at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabing, Hallelujah, sapagkat naghahari ang Panginoon, nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. No? Dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. Sino ang asawa? It's the church. Nakita natin yon?
Kaya mga kaibigan at mga kapatid, bawat isa sa atin sumisikap na maging holy because God is holy. Sinisikap natin na maging right in the sight of God because God is a holy, just, and righteous God. No? It is really questionable pag ang isang follower of God is a follower of sin. That's really questionable. Nakakapagtaka sa isang tao na proclaiming that he is a Christian, a follower of Christ, but at the same time, he is doing sin publicly, no? And excessively, mga kaibigan at mga kapatid, nakakatakot na ang testimony mo ay masira because pagdating natin sa judgment seat of Christ, everything will be tried by fire. No? Verse 8, at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. At sinabi ng anghel sa akin, kay John, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. And that will happen during the tribulation. Sa kalangitan, si Kristo kasama ang kanyang simbahan would be facing the judgment seat of Christ. Yung ginawa natin na si Kristo ang pundasyon ay ilalagay sa apoy. At pagkatapos nun, yung simbahan ng Diyos na merong reward ay ikakasal na. Ipag-iisa na. At hindi na tayo mahihiwalay pa sa ating Diyos. Kaya that is what we call the marriage of the Lamb. Now lastly, number 4, at tatapusin na natin to dito as we close our lesson on the second coming of Christ. Number 4, what happens after the 7 years of tribulation? After the 7 years of tribulation, ayon sa nakita nyo sa chart kanina, okay, ano mangyayari? Okay, pagtapos ng 7 years, ano mangyayari pagkatapos nun? Ano yan? Ano? Second coming, and what will happen then? Doon sa second coming. Sige. Kasi ano naman to eh, ang point dito, kahit mag-grasp natin yung mga key highlights sa timeline na ating inaaral. After the second coming, what happens? That is on chapter 19, chapter 20 and 21 ng Revelations. Okay? Ano po? Yes, doon sa time na yun, pagtapos ng 7 years of tribulation, ay mangyayari yung laban na tinatawag nating the Battle of Armageddon. Doon mangyayari na kung saan lalaban ang mga mananampalataya kasama si Kristo pagbaba nila dito sa lupa. Number 4, what happens after the 7 years of tribulation? Pakita natin doon. Letter A, Christ with all the saints comes for the battle of Armageddon. Buksan natin sa Revelation chapter 16, verse 14 to 6. Diyan na kayo, say amen. Diyan na kayo? Okay? Verse 14, chapter 16. Sila yung mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinitipon ng mga taong ito yung mga nasyon na kumampi doon sa Antikristo, no? Yung mga nagpatatak ng mark ng beast na kung saan ang sabi nila, ito yung magliligtas sa atin. Andito na, kaya sundin natin siya. At lahat ng nasyon titipunin, kung saan, sabi sa verse 15, okay, masdan ninyo, ako'y dumarating na
gaya nagmagnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. At sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Doon, mga kaibigan at mga kapatid, importante na makita natin dito. Sa puntong ito, meron tayong mga tao dito na for sure, hindi magpapatatak. Kasi nakita nila sa Biblia na ito ang Antikristo. No? Merong mga taong hindi magpapatatak dyan. Diba? And that's why, sobrang hirap ng dito kasi i-deprive ka economically, hindi ka makagamit ng bangko, di ba? So, pag narig mo na yung trompeta at nakita mong hindi ka kasama, mag-withdraw ka na. No, withdrawin mo na lahat ng pera mo. Kasi hindi mo alam kung makakagamit ka pa niyan. Di ba? Lahat 'yon, withdrawin mo pati yung mga asset mo sa Digibank. Di ba? Kasi it will be a time na importante yung marka ng beast. Pag nagsabi yung mga false prophet na andyan na si Kristo, andun na siya, at tingnan nyo si Kristo, ipapakita ng mga taong ito na meron daw na figura na pwedeng mag-lead sa mga nations na magkaisa. And that is the Antichrist. He will be showing a way to peace. Pero ang kanyang goal is ma-unite ang bawat isang nation for the battle that will happen sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. And that is the prophecy na vision na nakita ni John, pinakita sa kanya ng mga anghel. Magka-clash ang dalawang forces na ito. Ang kabuuhan ng mga rebelde, ng false prophet, ng Antikristo at ni Satanas versus si Kristo kasama ang kanyang simbahan mula doon sa judgment seat at doon sa pagre-reward at sa marriage of the Lamb. Magka-clash itong dalawa. And that is what we call the second coming of Christ. After the 7 years, the battle will happen. Letter B, after this, sa vision ni John, Satan will be bound for 1,000 years. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Okay? Buksan natin, Revelations chapter 20, chapter 20 verse 1 to 3. Sabi sa verse 1, see this, "And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon." Uy, may dragon pala. Hindi po. Ang dragon is a kind of serpent. It is a figurative term that means the old serpent. It is Satan. No? The dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till, that's the word, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that, he must be loosed a little season. Yun ang mangyayari pagkatapos ng laban. Ilalagay sa impyerno yung false prophet, yung Antikristo. Di ba? Trinity yan eh. Satan, the beast, Antichrist, and the false prophet. No? Contrary doon sa Trinity ng Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, yung dalawa doon sa Trinity ni Satan would be put into hell, pero si Satan would be put into the bottomless pit for 1,000 years. At alam naman natin, letter C, pakilabas yan doon, Christ will reign with the saints for 1,000 years. Yan ay makikita natin diyan sa mga verses na ito. Psalms 149, wala na tayong oras, so
Isulat nyo na lang, Psalms 149, Daniel chapter 7 verse 18, 27, 2 Timothy chapter 2 verse 12, Revelation chapter 1 verse 5 to 6, chapter 2 verse 26 to 27, chapter 5 9 to 10, and chapter 20 4 to 6. Nandyan yung mga reference na yan. Yung 1,000 years na yan will be a time of glory and peace with Christ. Pero ang sabi dito, Christ will rule with an iron rod. Ibig sabihin, since ang saints kasama ni Kristo, hindi na tayo itong paglilidan ni Kristo dito. It would be the survivors doon sa tribulation, and they will populate the earth for the last time, and then after the 1,000 years, sabi sa 19:20-21 ng Revelations, papalayain ulit si Satan to deceive those people for the last time. And then, the Lord will destroy what's left. Ang sabi ng Revelations 20, wala nang makikita pang lugar para sa kanila. And after that statement, pumasok yung Great White Throne Judgment. Ang hindi mahanap sa aklat ng buhay will be thrown into the fire forever. Yan ang doctrine and prophecies when we talk about the second coming of Christ. Mangyayari na ba yan? Maybe. Ang sabi nga natin, Christ will come like a thief in the night. It means hindi siya ganon biglaan ito mangyayari. Tulad doon sa parable ng 10 virgins, nag-expect silang may darating yung kanilang husband or yung ikakasal sa kanila. However, hindi nila alam, dumating itong lalaki on the most unexpected time na kung saan nagpapahinga sila. At kung saan nalaman natin kung sino yung mga nakapaghanda at yung hindi nakapaghanda. No? Yung mga naging faithful all these years waiting for Christ will joyfully face Him pagdating niya. In summary and in conclusion sa ating mga napag-usapan, at nasa mga nagsusulat, picturean nyo na lang. Okay? In conclusion, ito ang conclusion natin for the second coming of Christ. Christ will come for His church whom He loved. And Christ will come for His church whom He loved. Ito yung rapture. Evaluate and reward them in heaven, the judgment seat of Christ, or the Bema judgment. And they will be united with Christ, the marriage supper, while the earth endures 7 years of tribulation, and then return with His church to defeat evil at Armageddon and reign as king on earth for 1,000 years. And that is what we call the millennial reign of Christ. Yan ang summary ng second coming. At yan ang timeline na makikita natin sa Revelations. And I want you to read it from chapter 1 to the last chapter because it is a very good book na kung saan pinapakita sa atin. Ito yung vision na pinakita kay John. Brother David, will that be a literal translation pag nangyari ito? The answer is, it could be literal, and second, it could be figurative. No? We don't know what will happen, but meron binigay na vision ang Diyos kay John na kung saan ipinrovide niya sa mga mananampalataya para ilagay sa isipan natin these simple terms. Christ will come again. At sana mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay makapag-ready sa ating buhay. Tulad ng 10 virgins, yung 5 ay nakapag-ready, yung 5 ay hindi. No? It is very important bilang isang mananampalataya na ang trajectory ng ating buhay is not only for the physical, but also for our spiritual.
what can we do for the Lord while we still have life? At kung ano man ang gagawin natin, everything will be tried by fire. No? Nakaka-excite pero nakakatakot. Paano kaya yung lahat ng ginawa ko, no? Nasunog, naging abo. Di ba? That's the scary part. And that's why, hindi nyo pwedeng maasahan ang inyong magulang, ang inyong kapatid, ang inyong mga pinsan, or kung ang family mo ay pastor, hindi mo rin pwedeng maasahan yan. Bakit? Kasi you will be answering for yourself. Accountable ka sa iyong gagawin. Now, for the last 5 minutes, sino ang may question? Let's open the table for questions. Any questions? Question? Okay? Ano namang mga question sa inyo? Ano naman? Sige pa ba? Yung may tatak na number, makakabili kung saan may bilang makakabili. Ano po? Pakiulit po. Diba darating yung panahon Paggamit po ng mic. darating na panahon na yon, magkakaroon ng baba, tatakan yung mga tao. Tapos kung yung may mga number, yun daw ang bibili sa mga pwedeng bumili. Kasi yung wala, not authorized to. Okay, so Kasi kapag may tatakang 666, makakabili ka niyan. okay, doon po sa question na yon, that is our yun yung ating analysis kung saan gagamitin yung pagtatatak na yon. Actually, wala namang specifically binanggit na hindi ka makakabili or ganyan. Walang sinabi na gano'n. But, ang sinabi doon, that will be a mark for that day na magsasabing ikaw ay parte doon sa kung ano man ang bubuuhin ng tinatawag na Antikristo. So, kung that will be a nationwide, a worldwide decree, kung yun ay worldwide na batas, then definitely may kailangan kang sundin kung meron kang ganon. At meron yung mga privileges. Dahil kung hindi, yung mga kung hindi ba sila magpatatak, o di same lang pala. Okay lang hindi magpatatak. Pero ang pinapakita sa Revelations na napaka-importante ng tatak na yon pagdating ng araw na yon. Kasi that will be a time for the reign or yung paghahari ni Antikristo. So, talagang gamit na gamit yun sa panahon na yon. Kaya we assume and we concluded na gagamitin yun for economic deprivation, or ibig sabihin yung mga gustong bumili, yung mga gustong gumamit ng mga privileges na pinoprovide ng government, example, electricity, water, tapos yung pagbili, no? Kakailanganin mo yon. Di ba? Kasi for sure aalamin rin nila diyan kung sino yung mga Kristiyano na diyan eh. Kasi hahabulin talaga. Walang sabi nga sa Matthew, sa sobrang hirap ng buhay sa panahon na yan, walang bato ang hindi hindi kakalkalin. Lahat kakalkalin yan. Makahanap lang ng magiging sa kanila, pangtawid gutom or pangtawid sakit, no? So, nasagot po ba yung inyong question? Okay, sige. Meron pang question? Sige. Any question pa? Sige po, sis. Ba't nandiyan na yan? Tanggalin mo muna yan. Mamaya pa yan. Okay. So yung bema, judgment, yun yung tinatawag natin na judgment seat of Christ. No? Yun yung word doon. Judgment of works, it is the judgment seat of Christ. Doon huhusgahan yung ating mga ang pagkakaterm nga doon sa binasa natin ginawa sa pamagitan ng ating katawan, whether it be good or bad. Doon siya huhusgahan. Kaya doon siya tinawag na bema judgment. Parang yes po. Opo. Para yun sa mga Christians. Okay? So yun yung binasa natin kanina sa Corinthians.
Okay? Na ang pundasyon ay ano. At yun yung tinatawag natin na Bema judgment, Bema doon sa judgment of works. Okay? So, nasagot ba or meron pang question? Sige, okay. Meron pa? Question? Nakatitig ka sa akin, baka may question ka. Sige, okay. So, yung mga prime suspect natin na magtatanong, di nagtatanong, ibig sabihin naiintindihan. No? Okay, so kung wala nang question, wala nang habol? Yes po, Pastor. Revelation, kung nakakapanood kayo sa mga YouTube, di ba yung leon na mukhang tigre yata yon, binibuild na po nila sa parang sa Saudi Arabia. So yun po yung apat na mukha ng beast. Bakit yun nagkakaroon at nag-iilik na sila ng president doon? Ibig sabihin, totoo po itong pinag-aaralan natin. Ngayon, ito naman pong Israel, inaalaga na po yung 2 baka na i-offer sa temple. Malapit nang magawa yung temple. Ano pong mga ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung mga prophecy sa Bible, dahan-dahan pong tinutupad. Okay, so nag-uumpisa na pong alagaan yung bakang ihahandog. Pag nabuo yung temple, yung pong inihintay eh. Pag nabuo na yung temple, so magsisimula na po yung prophecy na sa Bible. At kung nandyan na po yung mga signs na yan, di ba natutuyo na yung Euphrates River, kung saan sa side, kabilang side dito, yung tinatawag na Gog and Magog. So lahat po yan ay nandun na yung sign, yan po ay katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ang warning sa atin ito po, habang tayo nagpapaaral, nagpapalaki ng mga bata, huwag nating kalimutan na may utos ang Diyos sa atin. Ano pang utos sa atin? Sabihin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, may mga reliyon sila, nagpipray sila, nagbabible sila, pero hindi totoo ligtas. Warningan natin sila na ang Panginoon malapit nang bumalik at sa isang kisap mata, sa isang pagpikit matang ganon, diba, twink of an eye, ay bigla tayong aagawin sa lupa. So yun po yung pinag-aaral natin kanina. Kaya maging handa kayo. Ang sabi po sa Bible, magmula sa Revelation 1 hanggang sa siguro 3 to, kung ating palabas ng ng technical, Revelation 3 to yata, nandoon na, magbantay kayo. Ang magnanakaw di magsasabi. Di ba? Pag tumunog ng trompeta, baka mamaya nandun ka sa kasaganaan ng buhay at sa iyong negosyo, baka maiwan ka. Hindi natin alam, di ba? Di ba? Pakilabas yung Revelation 3 to, kung ako'y tama yung aking nakot na text. Ang sabi doon, kayong mga matatag, mga kapatid, kayong mga maayos pa, palakisin yung mga nanghihina. Kasi kung bakit sila nanghihina ngayon, inaatake sila ng kaaway kasi alam nila, malapit na ang Panginoon bumalik. O, tingnan po ninyo, di ba? O, sabi ba dyan, tama baga? Magbantay kayo. Sabi doon sa Tagalog, gumising ka. Hindi tulog-tulog. May mga ministry tayong nalalaho, nawawala. Bakit? Gusto ng kaaway yun para madapa, matisod ang ating mga frontliner para pagdating ng Panginoon, magiging kawawa itong mga kapatid nating ito. Sabi ba dyan, palakasin mo ang mga bagay na natitira. Ito yun. Pag may nakita kayong nanginilipay-pay, ay tulungan natin ipag-pray. Hindi natin kaya. Okay? Tulong-tulong tayo. At ano pa sabi dyan? Nalalapit na nang mamatay sapagkat hindi kumatagpo ang ganap ang iyong magawa sa harapan ng aking Diyos. Yung ating pagkilos. Nakikita ng Diyos ito eh. Sabi ba ganyan doon sa isang simbahan, nakakasukar kayo. Hindi kayo mainit, hindi kayo malamig. Alanganin. Okay? Kaya ito po, salamat sa mga question, salamat po sa mga nagbabantay at nababalik na naman ang prophecy na ito sa ating pag-aaral. Salamat po. Yan, okay. So, wala nang question? Okay? Kung wala na, get your Bible and let's end with this verse. Open on Revelation chapter 22 at mag-end tayo dito and we will pray after this. Revelation 22, buksan natin. Diyan sa from verse 16 hanggang verse 21. Let's end with these verses. Okay? Let's all stand as we read this verse and we will close with this. Verse 16. Basahin ko na sa English kasi mas maganda yung pagkaka-wording sa English. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Sabay-sabay tayo. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whatsoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things,
God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifieth these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ang encouragement sa atin ng verse na ito ay, even so, come, Lord Jesus. Panginoon, bumalik ka na. Dahil alam natin that Christ will come again, and that will be the end of temptation and sin para sa ating lahat. The finished goal ng ating salvation, the glorified body with the glorified Christ together. No? At ang sabi niya sa verse 21, nawa ang grasya ng Panginoong Diyos ay mapasa ating lahat. Amen? So let's all pray. Dear Lord Heavenly Father, we thank you this morning for your grace and mercy sa isang buong week na natapos, at ngayon nagsama-sama muli kami para mag-aral ng inyong salita, para humarap sa inyong trono, Panginoon, para pag-usapan ang kadakilaan ng inyong plano, ang revelation na binigay ni John, kung saan pinakita kung gaano ka ganda ang glory na naghihintay sa mga magsusurrender ng kanilang buhay sa inyo, tatalikuran ng kasalanan para, Panginoon, makasama kayo ng panghabang buhay. Salamat, Panginoon, sa blessing ng revelations. At ganoon po, Panginoon, thank you rin sa mga nag-open ang kanilang heart and mind para makinig ng inyong salita. We ask and pray, Panginoon, na magipo itong hope sa amin, na kung saan habang kami ay nagtatrabaho, nag-aaral, ginagawa ang best namin to survive and to feed ang mga sarili namin at ang aming family, Panginoon, ay magawa rin po namin ang best namin to wait for you, to work for you, Panginoon, at maibalik at maitaas ang glory nyo sa mga co-workers namin, sa mga friends namin, at sa aming mga relationships. Thank you, Lord. We ask and pray na kayo ang mag-lead sa buong service na ito. Sa iyo po lahat ng glory, wala nang ibang dapat maitaas kundi ang pangalan nyo lamang, sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 5-minute break. Kita-kita tayo dito later.